Lasing na naman si tatay. Kailan ba tayo makakalaya sa ganito? Malungkot na sabi ni Camila. Palagi kasi silang sinasaktan ng kanilang ama at palagi ding kinukuha ang pera niya para ipangsugal o ipang-inom ng alak. Umalis na tayo dito, ate. Nagawa na natin ang lahat para tulungan si tatay. Hindi na natin kaya. Ani Lily, ang nakababatang kapatid ni Camila. Gagawa ko ng paraan para makalayo tayo sa mga pang-aabuso ni tatay. Lumipat sila ng bahay at iniwan ang tatay nila, pero panay naman ang punta nito sa department store para manghingi ng pera. Lalo namang namroblema si Camila, pero may solusyon na biglang dumating sa kanyang harapan. Isang araw ay kinausap ni Adele si Camila. Camila, mamayang break mo ay may sasabihin ako sa inyo na importante. Magkita tayo sa kantin. Bilin pa ni Adele. Okay po, ma'am. Nang break time na ni Camila ay nagkita nga sila sa kantin. Si Adele ay isang mayaman at magandang dalaga na may-ari ng department store. Samantalang si Camila naman ay isang sales lady na matagal na ding nagtatrabaho sa kanya. May proposal ako sa'yo. Yung boyfriend ko ay naghahanap ng mapapangasawa na kontrata lang para ito sa kumpanya niya. Magkukunwari lang kayong mag-asawa. May sweldo ka din buwan-buwan at matataguan mo pang tatay mo. Ang sabi ni Adele. Nako, hindi po ba panulokong gagawin namin? Totoo naman ang kasal nyo, pero ang relasyon lang ang hindi. Kapag may nakakakita lang, saka kayo magpanggap na mag-asawa. Pwede naman itong mapawalang bisa kapag ayaw nyo na. Ang paliwanag ni Adele. Sige po, ma'am. Pag-uusapan namin ng kapatid ko mamayang pag-uwi ko. Salamat, Camila. Malaking tulong din sa inyong magkapatid yon dahil malaking ibabayad sa iyo ng boyfriend ko. It's like hitting two birds with one stone. Matutulungan mo din ang boyfriend ko. Paliwanag ni Adele. Kung hindi niyo mamasamain, Ma'am Adele, tatanong ko lang sana kung bakit kailangan niyo ng magpapanggap na fiancé ng nobyo niyo? Bakit hindi na lang po kayong dalawang magpakasal? Nag-aalang ang tanong ni Camila. Hindi pa kasi ako pwedeng magpakasal dahil sa petition ng parents ko. Paliwanag ng dalaga. Ganun po ba? Sige po, babalitaan na lang po kita kung anong mapagdesisyonan namin. O sige, sabihan mo agad ako para kung ayaw mo yung may alok ko sa iba. Ikaw lang kasing unang pumasok sa isip ko. Sige po, Ma'am Adele, salamat po. Kinagabihan ay pinag-usapan nga nilang magkapatid ang sinabi ni Adele. Oo, ate. Bakit sambakol yung mukha mo? May nangyari ba? Pinuntahan ka na naman ba ni tatay sa trabaho mo? Nag-aalalang tanong nito. Hindi naman. Inalok kasi ako ng amo kong babae ng trabaho. Kung papayag daw akong magpanggap na magiging asawa ng nobyo niya, ay mababayaran ako ng malaki. Paliwanag niya. Hindi ba delikado yan, ate? Hindi naman siguro. Mga edukado at respetadong tao naman sila. Kailangan lang din nila ng tulong dahil sa sitwasyon nila. Ang sabi ko ay pag-uusapan muna natin. Kung sa tingin mo ay safe naman at walang magiging problema, sa tingin ko ay okay naman, ate. Pumayag naman si Lily na maiwan na lang mag-isa sa inuupahan nila. Ang huling desisyon na lang ay pinag-isipan ni Camille. Paano kung mukhang gangster ang boyfriend ni Ma'am Adele? Baka may amoy o naghihilik sa gabi. Ay, sige bahala na. Mag-uusap pa naman kami bago matuloy ang kasalan. Hindi gaanong nakatulog si Camila sa kakaisip pero maaga pa din siyang pumasok. Nagulat na lang siya dahil nauna pa sa kanyang tatay niya. Manghihingi na naman ng pera. Pagkabigay ng pera ay nagdesisyon na siya na kahit anumang itsura ng boyfriend ni Ma'am Adele ay papayag na siya, wag lang siyang mahanap ng tatay niya. Huling pera na yan na makukuha mo sa akin ni Tay. Matuto ka din na magbanat ng buto para mabuhay ka at tigilan ng pagsusugal. Ang bulong ni Camila sa sarili na makaalis ng kanyang tatay. O ano Camila, na-hold up ka na naman ng tatay mo. Sana pumayag ka na sa inaalok kong trabaho sa'yo. Isipin mo na lang na trabaho yon. Parang kapatid na kita, kaya hindi kita ipapahamak. Ang sabi ni Adele nang makita nito na dumating na naman ang ama ni Camila para humingi ng pera. Opo ma'am, nakapagpasya na po ako. Payag na po ako na magtrabaho sa boyfriend niyo. Okay, good. Sasabihin ko sa kanya ang magandang balita. Ang masayang sabi ni Adele.
Kinabukasan ay nagtagpo si Camila at Brando sa isang hotel. Medyo kinakabahan si Camila dahil baka ito ay matandang mataba. Hindi naman nasabi ni Ma'am Adele kung anong itsura. Si Brando din ay napapaisip kung anong itsura ni Camila. Hindi din nasabi ni Adele. Baka ito'y mukhang tindera sa palengke at amoy isda. Wala pa siya. Kinakabahan ako. Sa bagay, baka pwede pa naman akong tumakbo kapag hindi ko nagustuhan. Isa pa hindi ko naman siya magiging totoong asawa. So bahala na kahit anong itsura. Kapit sa patalim na lang. Kung iba siguro naging ama ko, hindi ganitong sasapitin ko. Madami pa naman sigurong iba kapag hindi ko siya nagustuhan. Bulong naman ni Brando sa sarili. Nang magkita na ay pareho silang namangha dahil napakagwapo't bata pa si Brando. Si Brando naman ay nagulat din dahil mas maganda pa kay Adele ang kaharap niyang babae kung maaayusan lang. Maayos naman siya. Siyempre nga naman ay sales lady. Pero malaki pa ang gaganda nito kapag naayusan. Ang bulong ni Brando sa sarili. Mukhang mamahalin ng suot niya. Mayaman talaga to. Ang bulong din ni Camila. Ako nga pala si Brando, ang may-ari ng Ace Company. Nice to meet you, Camila. Inabot ni Brando ang kamay niya kay Camila at nakipagkamay. Nice to meet you po, sir. Salamat at pumayag ka sa alok namin. May inihanda akong dokumento na babasahin mo at kung papayag ka pareho tayong pipirma. Kontrata lang to. Saka na natin pag-uusapan na kasal kapag nasa bahay ka na. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Camila dahil hindi pa siya nagkaka-boyfriend kahit kailan. Pagkatapos ay ikakasal sila kaagad. Pwede ko po ba iuwi mo na to para mabasa ko muna? Tsaka magkano ho bang magiging sweldo ko para sa pagpapanggap ko? Nandyan din yun sa kontrata. 5 milyon ang ibibigay ko sa'yo pero syempre hindi buo yun. May portion yun hanggang sa matapos natin ang pagpapanggap. Simple lang naman ang nakalagay dyan. Magkahiwalay tayo ng kwarto sa gabi. Bawal tayo ma-inlove sa isa't isa. Kikilos tayo na parang mag-asawa kapag may ibang tao. At walang makakaalam ng kontrata na to. May papawalang bisa natin to kapag hindi na kailangan. Baka naman pwede mo nang pirmahan ngayon? Minamadali na ni Brando dahil baka magbago pang isip ni Camila. Baka hindi na siya makahanap ng kasing ganda ni Camila. Gusto niya kasi ma-impress niya ang mga kasosyo niya kaya dapat ay magandang ihaharap niya sa mga ito. Sige po, pipirmahan ko na. Pressured na siya kaya pumayag na din siya. Lahat naman ay gagawin niya makalaya lamang sa hirap na dinadanas dahil sa ama. Sige, kumain na muna tayo pagkatapos ay ihatid na kita sa bahay niyo. Para kung may gusto kang kunin na gamit ay madala na natin. Ngayon na po ba ninyo ako isasama sa bahay niyo? Napakabilis naman po yata. Ganun talaga sa negosyo. Isipin mo na lang na trabaho tong pinapasok mo. Naisip ni Camila na ganito talaga ang mga negosyante. Sigurista. Baka nga naman tumakas pa si Camila. Nang nasa bahay na nila Camila ay napansin ni Brando na hindi kagandahan ang mga damit na nilalagay niya sa bag niya. Huwag mo na dali ng mga damit mo na pangit. Ibibili na lang kita bukas. Nagulat si Lily sa sinabi ni Brando. Naisip niya na baka apihin ang ate niya doon. Huwag kang mag-alala, Lily. Aalagaan ko ang ate mo na parang tunay na asawa. Salamat naman po, sir, ang sabi ni Lily. Nang nasa bahay na sila ni Brando ay parang reyna ang pakiramdam niya na pumapasok sa isang palasyo. Sinamahan siya ng isang maid sa isang kwarto. Katabi ito ng kwarto ni Brando. Nadidinig niya ang bawat kilos ni Brando sa kabilang kwarto. Kaya maingat din siya na kumilos para hindi siya madinig ni Brando. Nang gabing yon ay tumawag kaagad si Camila kay Lily. Sobrang laki ng mansyon na tinitirhan ko ngayon, Lily. Huwag ka mag-alala. Mukhang mabait naman si Sir Brando. Mabuti naman kung ganun, ate. Mag-iingat ka dyan. Ikaw din, Lily. Ingatan mong sarili mo ha habang wala ako. Nang matapos ang usapan ng mag-ate, natulog na sila. Kinabukasan ay si Adele pa mismong nagdala ng mga bagong damit para kay Camila dahil sa utos ni Brando. Kabisado ni Adele ang sukat ng katawan ni Camila, kaya bagay na bagay ang mga dinala ni Adele na damit sa kanya. Lalong umangat ang ganda niya sa mga bagong kasuotan. Wow, ang ganda mo ngayon, Camila. Salamat po, sir. Bigay po ni Ma'am Adele ang mga ito. Yan na ang isuot mo mamayang pagdating ni Papa.
Ipapakilala kita sa kanya na girlfriend ko. Kahit si Papa, hindi dapat maghinala na hindi tayo tunay na may relasyon. Huwag mo na akong tawaging sir. Honey, itawag mo sa akin. Maliwanag po, sir. Ay, honey pala. Kailangan din na sweet tayo sa isa't isa. Pero huwag kang mag-alala dahil kapag tayong dalawa na lamang, hindi na kailangan yun. Honey, hindi pa ako nagkaka-boyfriend kahit minsan kaya kailangan mo kong turuan ng gagawin. Ilang taon ka na ba? May itsura ka naman. Bakit ganun? Sobrang higpit ni tatay sa amin ni Lily kaya walang makapaglakas ng loob na manligaw sa akin. O sige, bukas wala kaming pasok sa opisina. Tuturuan kita kung paano gagawin mo. Sige po, salamat. Gabi na nang dumating si Don Manolo. Tinignan niya si Camila mula ulo hanggang paa. Sinabi ni Don Manolo na magaling talaga pumiling anak niya ng mapapangasawa. Parang na-impress pa nga ito. Tinanong ng ama kung saan sila nagkakilala. Si Brando kaagad ang sumagot para hindi makahalata ang kanyang papa. Sa isang party po ng isang kaibigan ko, Papa. Na-love at first sight po ako sa kanya kaya niligawan ko kaagad. Ganun din po siya. Na-inlove din kaagad sa akin. Mga 2 buwan na po kaming magkakilala. Mabuti na lang at sumagot si Brando dahil hindi alam ni Camilang isasagot. Nang makaalis si Don Manolo ay inaya ni Brando na maglakad-lakad sila ni Camila sa village para magpahangin. Hawakan ko ang kamay mo ng ganito kapag tayo naglalakad. Malapit na sila sa gate ng bahay nang biglang dumating si Adele. Oh, bakit magkahawak kayo ng kamay? Wala namang ibang taong nakakakita. Ang tanong ni Adele. Kita sa mukha nitong galit at pagsiselos. No boyfriend pala since birth si Camila. Kaya tinuturuan ko ng gagawin niya kapag may ibang tao. Ganun ba? O sige, tayo na munang mamasyal at maglakad-lakad. Umuwi ka na muna, Camila, sa bahay at may pag-uusapan lang kami ni Brando. Ang sabi ni Adele. Sige po, ma'am, sir. Papasok na po ako na kwarto. Good night po. Magalang na sabi ni Camila. Sige, good night. Sagot ni Adele, pero malamig ang tono nito. Ano ba ang pag-uusapan natin, mahal ko? Maganda yang si Camila, ha? Baka naman mahulog ang loob mo sa kanya. Hayan, tuturuan mo pala ng gagawin. Baka sa bandang huli, ako mawala ng boyfriend. Sabi ni Adele. Ikaw lang, mahal ko. Akala ko ba hindi ka selosa? Mabuti na yung malinaw. Nung nakita ko magkahawak kayo ng kamay, parang nagulat ako eh. Nakalimutan ko na, kunwari nga lang pala. Para bang may chemistry kayo? Sabi ni Adele. Huwag kang paranoid. Ikaw lang, mahal ko. Kung pumayag ka nga lang ay pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. Biro ni Brando. Nako, ako na naman ang sinisisi mo. Alam mo naman yung sitwasyon. Irap pa ni Adele. Joke lang. Naiintindihan ko naman at okay lang ako. Mahal kita kaya pinipilit kitang intindihin. Sabi pa ni Brando. Pagkatapos noon ay inihatid na ni Brando si Adele sa bahay nila. Gabi na nang bumalik si Brando kaya natulog na lang din si Camila. Kinabukasan ay maagang nag-almusal si Camila. Hindi niya hinintay si Brando kaya galit ito nang nakita niyang kumakain na si Camila. Dapat hinihintay mo ako kumain ng almusal. Makakahalata ang mga maid natin yan eh. Singhal ng binata. Sorry po sir. Honey, halika na magkape. Etong sandwich mo. Tumabi si Camila kay Brando sa upuan. Pagkatapos ay inilapit ang kape at sandwich. Pagkatapos ay hindi na siya umimik. Pag-usapan nga pala natin ang tungkol sa kasal habang tinuturuan kita mamaya. Kasal na pala kaagad? Tatawag na lang ako ng wedding planner para hindi tayo mahirapan. Simulan natin ang pag-aaral ng mga ginagawa ng mag-boyfriend. Una muna, aakbayan kita kapag naglalakad tayo. Ganito. Huwag ka lang maiilang. Kapag hinaplos ko ang buhok mo, hayaan mo lang ako. Naiilang man ay hinahayaan na lang ni Camila na gawin yon sa kanya. Nang tumayo na sila mula sa breakfast table, ay hinawakan ni Brando ang mga kamay ni Camila. Hindi akalain ni Brando na kahit mahirap lang si Camila, ay ganun kalambot at kakinis ang mga kamay niya. Napansin din ni Brando ang manipis at mapulang labi ni Camila kahit walang lipstick. Oh, huwag ka mabibigla ha. Dapat din nating pagpraktisan ng paghalik ko sa iyo sa kasal.
Akma nang hahalikan ni Brando si Camila nang biglang may sumigaw. Stop! Ano yan? Mukhang totohanan na yan Sigaw ni Adele. Nako, ikaw pala. Nagulat naman ako sa'yo. Siyempre kailangan din niya malaman kung paano gagawin sa kasal. Malapit na yun eh. May nag-doorbell kaya pinuntahan ng isang maid. Ang wedding planner pala. Sila lang ni Camilang nag-usap tungkol sa mga gagawing paghahanda sa kasal dahil sina Adele at Brandoy nandoon na sa garden. Masaya pala ang ikasal sa isang mayamang tao. Napakabongga. Mararanasan ko lahat to. Hindi nga lang sa tunay kong asawa. Sana pagkatapos nito ay mahanap ko din ng taong magpapakasal sa akin dahil sa pag-ibig. Bulong ni Camila sa sarili at pinili na lang niya ang lahat ng mga paborito niyang kulay at mga bulaklak. Nang lumapit na sina Adele sa kanila ay nagsalita ito ng hindi maganda. Oh, bakit ganyan ang theme ng kasal? Palitan niyo yan ang gusto ko. Ang kulay hindi din maganda. Ang mga bulaklak ang gusto ko white roses lahat. Sabi ni Adele na parang naiirita. Oo, palitan daw ninyo lahat ng yan, sabi ng mahal ko. Sinabi naman ng wedding planner na susundin nila si Adele. Nalungkot si Camila pero wala siyang nagawa. Hindi pinapansin ni Adele si Camila nang paalis na ito kaya nagtanong siya kay Brando. Honey, galit ba sa akin si Ma'am Adele? Hindi niya ako pinapansin Naninibago lang yun sa relasyon natin. Ang ibig kong sabihin ay yung fake na relasyon natin. Huwag mong pansinin. Masasanay na din yun lalo na kapag naikasal na tayo. Kaya nga kinakausap ko kanina Sana nga honey kasi matagal na kaming magkaibigan. Ayoko namang masira yon dahil sa trabaho kong to. Ang bait mo naman. Natapos na sila ng wedding planner kaya nag-lunch na sila. Pagkatapos ng kasal ay kailangan mo mag-aral ng mga kilos at pananalita ng mga mayayaman. Madalas ka na kasing sasama sa akin sa mga events na kasamang mga investors. Diyan yata ako mahihirapan kasi ngayon pa lang ako mag-aaral niyan. Kailangan pabutihan mo. Wala nang atrasan to. Saad ni Brando. Nang matapos na ang lahat ng preparasyon ay naikasal na sila sa pinakamalaking simbahan. Ang reception naman ay sa pinakamalaking hotel sa Maynila. Naroon lahat ang mga importanteng tao sa negosyo ni Brando. Ipinakilala niya si Camila sa lahat. Hindi naman siya napahiya dahil si Camila ang pinakamaganda sa lahat ng naroon. Natapos ang kasal kaya nag-uwian na ang lahat. Bago umuwi si Lily ay nag-usap silang magkapatid. Kasal ka na ate. Hindi ba weird ang pakiramdam? Medyo weird kasi alam kong peke lang ang kasal na to. Pero matatapos din to at makakalayo din tayo kay Itay. Sagot ni Camila. Sige ate, uwi na ako. Sana maging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala sa akin dito, Lily. Maayos naman ang pakitungo sa akin ni Brando. Mabuti naman kung ganun ate. Mapapanatag ang loob ko. O ayan, makakala mo may honeymoon tayo Nagkakamali ka. Kanya-kanya pa din tayo ng kwarto. Alam ko naman yun, honey. Pagkadating sa villa ay tinawagan niya si Adele para mag-date. Kinabukasan na dumating si Brando. Hinintay mo ba ako kagabi? Hindi na. Kasi alam ko namang magkasama kayo ni Ma'am Adele. Tsaka tapos na yung trabaho ko kahapon bilang asawa mo. Mabuti naman na klarong lahat. Wika ni Brando. Dumating kinabukasan ang magtuturo sa kanya ng tamang paglakad, pagkilos at pagsasalita. Madali namang natututo si Camila pero si Brando ay hindi nagustuhan kaya pinabalik pa ulit ang tagapagturo at pinaulit. Nang dumating ang isang okasyon na kasama si Camila ay hindi na niya pinaayusan sa salon. Ikaw na lang magayos sa sarili mo ha? Simple lang pero maganda. Yes honey. Sa araw ng okasyon ay maganda pa din si Camila kahit simple lang ang ayos at makeup. Marami din kumausap kay Camila pero nagawa niya ito ng maayos. Magaling ka na magsalita. Magaling ang nagturo sa'yo. Salamat. Alam ko naman ang mga responsibilidad ko sa kontrata natin. Masayang sabi ni Camila. Lumipas sa mga linggo at nasanay na din sa setup si Camila. Dumating ang birthday ni Brando at sa mansyon nila ito ginawa. Magandang ayos ni Camila pero halatang hindi siya masaya. Madaming nainom si Brando. Inalalayan na lang siya ng driver sa kwarto niya. May sinabi si Brando sa driver na ikinagulat nito.
Alam mo, hindi ko na alam kung sinong mahal ko. Si Adele o si Camila. Iba kasing naramdaman ko nang halikan ko siya sa simbahan eh. Pero alam kong mali. Paano ko ba maiiwasan ang nararamdaman kong to? Ayokong saktan si Adele kaya mananatili akong tapat sa kanya. Hindi sumagot ang driver dahil bigla na lang nakatulog si Brando nang ilapag na siya sa kama. Nadinig pala yun ni Camila sa kabilang kwarto. Paano magiging ako ang mahal niya eh? Wala naman kaming relasyon. Ayokong isipin na nahulog na siya sa akin dahil ayoko din. Bawal sa kontrata namin yun. Kinabukasan na nagising si Brando, ipinatawag si Camila para painumin siya ng kape at nang mawalang hangover niya. Nagkakailangan sila. Pareho pala sila ng nararamdaman pero pareho din nilang alam kung anong tama. Sa 1 linggo ay anniversary namin ni Adele. Gusto ko dito lang gawin sa bahay. Gusto ko ikaw mag-ayos itong villa at mag-asikaso ng aming pagkain. Ikaw na din ang bumili ng mga regalo ko para sa kanya. Pati yung kwarto ko, gusto ko may madaming white roses. Kailangan na yung anniversary na hindi namin pareho malilimutan. Ang saad ni Brando kay Camila. Tumangulang si Camila sabay talikod. Pilit pa din niyang pinipigilan ang nararamdaman niya. Sinunod naman ni Camila ang lahat ng inutos niya pero ng araw na yon ang pinakamasakit para sa kanya. Habang hinahainan niya ang dalawa ay tinanong ni Brando si Adele kung gusto niyang maging engaged na sila kapag hiniwalayan na niya si Camila. Oo naman, basta ang kasal natin ay kapag nakabalik na ako mula sa States dahil ipapetition pa ako ng mga magulang ko. Ako na yata ang pinakamapalad na lalaki sa buong mundo, Adele. Congratulations po, Sir Brando, Ma'am Adele. Salamat. O sige, doon ka na muna sa kusina. Tatawagin ka na lang kapag may kailangan pa kami. Halos hindi makahinga si Camila sa mga nadinig niya. Pero hindi siya nagpahalata nang nasa kusina na siya. Nang matapos ng dinner, ay umakyat na sila sa kwarto ni Brando. Gabi na nang sila ay bumaba kaya hinatid na niya si Adele. Kinaumagahan ay tinabihan pa din ni Camila si Brando at hinanda ang kanyang almusal. Heto na yung almusal. Huwag mong kalimutan ang iyong baon. Alam ko naman ang luto ni Chef ang gusto mong kainin sa lunch. Ihatid mo na lang sa office ko ang lunch ko. Kaya umalis si Brando nang hindi nagpapaalam kay Camila. Pero hinintay niya ang lunch na ihahatid ni Camila. Nang dumating si Camila dala ang lunch ay sinabing saluhan siya. Para sa'yo lang dinala ko eh. O sige, magpapadeliver na lang ako para sabay tayong kumain. Habang hinihintay ang delivery ay pumasok sa office ni Brando ang kanyang vice president na si Larry. Wow! Nandito pala ang magandang misis mo at mukhang dinalhan ka ng lunch. Ang sabi ni Larry. Oo Larry, mag-asawa ka na din kasi para may nag-aasikaso na sa'yo. Sige, mula ngayon ay maghanap na ako ng maliligawan. Nahinggit ako sa'yo eh. Babalik na lang ako pagtapos na kayo kumain. Hindi ko napansin na lunch break na pala. Punta na lang ako sa kantin. Sabi ni Larry. Namula si Camila at napansin yun ni Brando. Pagkakain nilang dalawa ay umuwi na si Camila. Kinagabihan nang umuwi si Brando ay kinausap kaagad si Camila. Ano yun at namula ka pa nang mapansin ka ni Larry? Akala mo ba hindi ko yun napansin? Hindi ko naman mapipigil ang pamumulan ng mukha ko, Brando. At bakit hindi mo na ako tinatawag na honey ngayon? Nakakalimutan ko lang naman, honey. Sa totoo lang ay ayaw na niyang tawaging honey si Brando para maiwasan niya ang pagkahulog ng loob dito. Naalata ako na parang nagkakagusto ka na sa akin. Pero nagpipigil ka lang dahil sa kontrata. Hindi totoo yan. Inihintay ko lang na sabihin mo sa akin na maghiwalay na tayo. Pwede naman nating tapusin ang kontrata kahit anong oras na gusto mo. Hindi pa pwede sa ngayon. Kailangan mo pa ako na ipang-display sa opisina. Tama, ganun lang ako sa'yo. Ang naibulong niya sa sarili. O sige, pagtimpla mo ako ng kape dahil matatapusin akong trabaho sa opisina ko. Dito sa baba. Inihatid ni Camila ang kape pero sinabihan siyang magtimpla din siya ng para sa kanya dahil sasamahan niya si Brando mag-overtime. Ano naman ang gagawin ko dito habang natatrabaho ka? Sasamahan mo ako para hindi ako mainip. Kailangan ko ng kakwentuhan. Boring tong ginagawa ko eh. Bakit kaya ang mga mayayaman ay ganito?
manggagamit ng tao. Gamit ang kanilang pera ay para kaming robot na mahihirap. Parang wala kaming damdamin. Akala yata niya ay matutuwa ako sa sinabi niyang inspirasyon niya ako. Ang nasabi ni Camila sa sarili habang iniinom ang mapait na kape. Pwede ka namang mag-midnight snack. Kumuha ka ng merienda mo. Wag lang yung nakakataba. Baka masira ang katawan mo. Kumuha nga si Camila ng madaming spaghetti, cake at ice cream sa kanya kinain sa harap ni Brando. Sige, kainin mo lahat yan at wala kang sweldo sa buwang to. Pinagpatuloy pa din ni Camila ang pagkain at talagang inubos niya lahat para lalong mainis si Brando. Okay lang, madami na naman akong naiipon eh. Kapag ayaw mo na sa akin ay kaya ko na mabuhay kasama si Lily. Mas masaya pa yun kaysa dito sa malaking villa, pero para naman akong kagamitan lang. Napaiyak si Camila. Hindi niya napigilan ang sarili niya. Nagulat si Brando. Ganun pala ang tingin sa kanya ni Camila. Hindi naman siya dating malupit sa kapwa. Hindi lang niya matanggap nang tinanggihan siya nung isang araw. Kaya lang, para sa negosyo ay kailangan niya pa si Camila. O sige, magpahinga ka na. Umalis na si Camila pero hindi na siya dalawin ng antok nang nasa kwarto na siya. Konting tiis lang dahil kailangan niyang malayo sa tatay niya at makaipon ng maraming pera. Isang hapon ay nagulat si Camila dahil dumating ang tatay niya sa villa. Pinagalitan si Camila dahil sa pagtatago at hinihinga ng pera. Tumanggi siya kaya't sinaktan siya. Susuntukin pa sana siya ulit nang pinigilan siya ni Brando. Sino ka at bakit mo sinasaktan ang asawa ko? Sabay suntok din sa tatay ni Camila. Tama na! Siyang tatay ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang bahay na to. Sino nagsabi sa'yo na nandito si Camila? Magtapat ka. Dahil maya-maya lang ay nandito na ang mga guard. At tumawag na din sila ng mga pulis. Nagtapat nga ang tatay ni Camila na si Adele ang nagsabi kung nasan ang anak niya dahil natakot siyang makulong. Madami akong pwedeng ikaso sa'yo. Kaya dadalhin ka nila sa presinto. Doon ako magsasapa ng kaso. Sa ngayon ay dadalhin ko muna si Camila sa ospital. Nang nasa ospital na ay ginamot si Camila sa emergency room. Pati na ang kamay ni Brando ay dumugo dahil hindi naman ito sanay na manuntok. Sorry kung hindi ako dumating kaagad. Hindi ka sana nasaktan ng ganyan. Sana hindi mo na sinuntok si tatay. Ayan, nasugatan ka din tuloy. Habang hinahawakan ni Camila ang kamay ni Brando, ay nagkunwari ito na sobrang sakit ng sugat niya. Sandali, tatawagin kong nurse. O wag na. Ay, hindi naman talaga masakit. Tinitingnan ko lang kung anong gagawin mo. Ikaw, masakit pa ba ang mga sugat mo? Oo, pero gagaling din to. Ang mas masakit ay sinaktan ako ng sarili kong ama dahil sa pera. Huwag ka mag-alala. Aalamin ko kay Adele kung bakit niya tinurong tinitirhan mo. Mananagot siya sa ginawa niyang to. Huwag na. Madami namang naitulong si Ma'am Adele sa akin. Naawa lang ako kay tatay. Magulang ko pa din siya. Baka bugbugin siya sa kulungan. Hindi ka lang pala maganda. Kung hindi napakabait mong anak at kaibigan. Hindi mo nabanggit na matiisin. Kahit anong gawin mo sa akin ay tinitiis ko lang. Dahil kaya, mahal na talaga kita. Ang bulong niya sa sarili. Maya-maya lang daw ay pwede na tayong umuwi. Siguruhin mo na lang na wala talagang ibang parte ng katawan mong masakit. Wala na talaga. Salamat sa pagpapagamot mo sa akin. Sa bahay ko nangyari to kaya dapat lang ako nang magpagamot sa'yo. Pagdating sa villa ay tinawagan ni Brando si Adele. Nag-away sila at nagsigawan sa telepono. Dahil pala sa selos kaya nagawa ni Adele yun. Sinabi ko naman sa'yo, wag mo nang pagalitan si Ma'am Adele eh. Ayan tuloy, nag-away kayo. Kailangan niyang malaman na mali ang ginawa niya. Paano kung napatay ka ng tatay mo? Para pa din sa kapakanan niya kaya siya nagalit. Paano nga naman kung napatay ako? Eh di wala na siyang pang-display sa mga kasosyo niya. Ang bulong ni Camila sa sarili. Hindi na sinampahan ng kaso ni Brandong tatay ni Camila dahil nakiusap siya pero tinakot nila na kapag pumunta pa ulit sa villa ay ipakukulong na talaga siya. Isang araw ay may naiwan na mahalagang papeles si Brando sa bahay. Si Camilang naghatid kaya lang ay nag-abot na naman sila ni Larry sa office ni Brando.
Nauna si Larry, kaya nang dumating si Camila ay inoffer niya ang kanyang upuan. Salamat na lang kasi hindi naman ako magtatagal. Inihatid ko lang mga to. Naiwan kasi sa bahay. Nagmamadaling inilapag ni Camila ang mga papeles na dala niya sa lamesa ni Brando. Alis na ako, honey. Bakit lagi kang nandito kapag pumupunta dito ang misis ko? At napansin ko ibang tingin mo sa kanya. Nagkakataon lang naman, Brando. Bakit nga pala napapansin ko? Parang laging malungkot ang misis mo. May problema ba? Ang tanong ni Larry. Kung tungkol sa negosyo yung tanong mo ay sasagutin ko. Labas ka na sa private life naming mag-asawa. Kaya itinuloy na lang nila ang pinag-uusapan nila bago dumating si Camila. Pagdating sa villa nung gabi ay nagkulong si Camila sa kwarto niya. Umiiwas siya na mapagalitan na naman ni Brando. Umaga na nang magkita sila para mag-almusal. Ito bang bacon ang gusto mo o ham? Kahit alin. Sa susunod ang driver na lang ang paakitin mo sa office ko. Huwag ka nang magpakita sa ibang tao dun. Okay, honey. Eto ng sandwich at coffee mo. Umalis na naman siya nang hindi nagpapaalam kay Camila. Akala niya ay hindi na mainit ang ulo sa kanya dahil galit siya kay Adele. Makalipas ang 2 linggo ay balik na sila sa pagiging sweet. Si Adele naman ang magba-birthday at doon na naman gagawin sa velang party. Si Camila ulit ang pinaghahanda ni Brando ng lahat-lahat. Nakiusap si Camila na hindi na muna siya lalabas kapag nandun ang mga dating kasamahan nila sa mall. Hindi pumayag si Adele. Gusto niyang mapahiya si Camila sa mga dating kasamahan. Wala ding nagawa si Brando kung hindi pumayag. Kaya sa araw ng party ay si Camilang naghain sa mga dating kasamahan. Mababait ang mga kasamahan kay Camila at hindi nila siya pinagtawanan o hinamak. Kinumusta pa nila si Camila. Bago matapos ang kasiyahang toy, gusto kong i-announce sa inyong lahat na engaged na kami ni Brando at malapit na kami ikasal. Ang sabi ni Adele. Nagpalakpakan ng lahat at binati sila. Nang makaalis na ang mga bisita at si Adele ay naihatid na ng driver nilapitan ni Brando si Camila. Sige, magpahinga ka na dahil may party sa ibang branch sa Tagaytay bukas. Kailangan mong sumama. Parang mas mabigat pa ngayon ang kalagayan ko kesa nung nangihingi pa lang si tatay ng pera sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal dito. Kinabukasan ay pinaghanda na ni Brando si Camila ng maaga pa dahil isasabay na niya ito sa opisina kahit makapananghalian pang party sa Tagaytay. Inuuna na kita ha. Nandun si Larry. Kaya umiwas ka sa kanya. Oo naman. Kaya lang ay hindi ko mapipigil ang pamumula ng mukha ko kapag binati niya ako. Hindi ko nakasalanan yun. Kung kaya mo siyang pagsabihan ay gawin mo. Sinasagot mo na ako ngayon ha. Basta ayusin mo kilos mo kung ayaw mong mapahiya sa mga tao. Hindi mo pwedeng gawin na ipahiya ako kasi malalagot ka sa mga kasosyo mo sa negosyo. Tama si Camila kaya hindi na lang kumibo si Brando. Hindi nakita ni Camila si Larry bago sila umalis sa opisina. Pero sa Tagaytay ay nasa iisang mesa sila ni Brando. Hindi magawang magalit ni Brando kay Larry dahil vice president ito. Ganon din kay Camila dahil mapapahiya siya sa mga tao. May parte ng programa na magsasayaw ang mga bisita. Halika na, sumayaw Camila. Okay honey. Nagsayaw sila pero nasa ibang isip ng dalawa. Si Camila ay na kay Larry. Paano kung lapitan siya nito at magalit si Brando? Magkakagulo. Isinayaw ni Larry ang kanyang sekretary pero palagi siyang nakatingin kay Camila. Hindi tumitingin si Camila kay Larry para walang gulo. Nang pauwi na sila ay inunahan na ni Camila si Brando. O ayan, wala kang masasabi sa performance ko ngayon ha? Hindi kumibo si Brando. Pag uwi, tinawagan niya agad si Adele para mag-dinner sila sa labas. Sana hindi na lang ako nagkaroon ng pagtingin kay Brando. Sana'y mawala na tong nararamdaman ko para sa kanya. Bakit kasi kahit anong gawin niya, masakit sa akin ay hindi ko makuwang magalit. Ang bulong niya sa sarili. Kinabukasan ay pinaghahanda na naman niya ng almusal si Brando. Honey, hindi ba wala naman sa kontrata na bawal akong makipagrelasyon sa iba? Katulad ninyo ni Ma'am Adele. Wala nga. Bakit? May nagugustuhan ka na bang iba? Akala ko nagkakagusto ka na sa akin eh.
Kaya ba kahit alam mong hindi dapat na gawin sa akin ay ginagawa mo? Dahil akala mo'y may gusto na ako sa'yo? Tao pa din naman ako na may hangganan ng pasensya. Karapatan ko din naman makaranas na mahalin ng iba. Tuloy pa din naman ang pagpapanggap ko na asawa mo sa harap ng iba dahil trabaho ko yun eh. Natigilan si Brando sa mga nadinig niya. Si Larry kaya ang nagugustuhan niya? Mga tanong na naglalaro sa isip niya hanggang sa dumating sa opisina. Ayoko maapektuhan ng mga sinabi ni Camila pero hindi ito mawala sa isip ko. Wala nga naman sa kontrata na hindi siya pwedeng makipag-boyfriend habang nagtatrabaho siya sa akin. Kinagabihan ay kinausap niya si Camila tungkol sa mga sinabi niya ng umagang yon. Bakit? May nagugustuhan ka na ba? Hindi ka naman nakakalabas ng bahay. Saan ka may nakikilalang iba? Hindi na siguro mahalaga kung sino at kung saan ko nakilala. Ang mahalaga ay kung bibigyan mo ko ng kalayaan. Bukas na tayo mag-usap. Pagod ako eh. Mula nun ay umiiwas na si Brando na pag-usapan ng kahilingan niya. Wala naman talagang lalaking nasa isip si Camila. Ang gusto lang niya, malaman ay kung papayagan siya. Lumipas ang mga araw at buwan nang si Adele ay pinitisyon na ng mga magulang niya. Inihatid ni Brando sa airport si Adele at pinangako nila sa isa't isa na hindi makakalimot kahit magkalayo. Isang araw ay may ipinakiusap si Camila kay Brando. Matagal na din akong nagtatrabaho sa'yo. Baka pwede naman akong mag-day off tuwing Sunday. Bihira naman ang okasyon na dinadaluhan natin ng linggo. Pwede naman sana kaya lang ay baka may makakita sa'yo sa labas na nakakilala sa atin bilang mag-asawa. Nawalan ng pag-asa si Camila na makalabas man lang. Si Adele naman ay biglang nakipag-break kay Brando. Hindi niya alam kung paano makakapag-move on, kaya lagi na lang siyang naglalasing. Lasing ka na naman. Hindi maganda sa katawan yan. Saway ni Camila kay Brando. Alam ko naman, at hindi naman talaga ako lasinggero pero masakit lang kasing nangyari sa amin ni Adele. Bigla na lamang siyang nakipag-iwalay sa akin. Walang dahilan. Umiiyak na sabi ni Brando. Baka naman maayos pa. Tatagan mo ang loob mo. Saad ni Camila. Parang malabo na kaming maayos. Ikakasal na siya sa Amerika. Dugtong ni Brando. Ha? Ikakasal agad? Hindi ba't kahiwalay niyo pa lang? Paano nangyari yun? Gulat na tanong ni Camila. Pinaimbestigahan ko siya. Nalaman ko na matagal na pala silang magkarelasyon ng lalaking yun. Kaya pala hindi niya ako mapakasalan. Hindi totoong tungkol lang yun sa petisyon ng mga magulang niya. Matagal na talaga niya akong planong iwan. Salaysay ni Brando. Nako, grabe naman pala. Hindi ko akalaing magagawa yan ni Ma'am Adele. Sabi pa ni Camila. Hindi ko din akalaing magagawa niya yun. Nanatili akong tapat sa kanya. Kahit nga nahuhulog na ang loob ko sa'yo, pinilit kong maging tapat sa kanya. Tapos lulukuhin lang pala niya ako. Malungkot na sabi ni Brando. Huwag ka mag-alala. Magiging okay ka din. Makaka-move on ka din. Payo ni Camila. Doon na nakumpirma ni Camila na nahuhulog na nga din ang loob sa kanya ni Brando pero pinipigilan nito dahil ayaw nitong lokohin si Adele. May puso din pala ang taong to. Nahuhulog na din pala ang loob niya sa akin pero ayoko maging panakip butas. Kapag naka-move on na siya at mahal pa din niya ako, doon na lang ako magdidesisyon. Sabi ni Camila sa sarili. Isang gabi ay may tumawag kay Camila na unknown number kaya hindi niya sinagot. 3 beses ito na hindi niya sinasagot. Sa pang-apat ay sinagot na niya dahil baka bagong number ng tatay niya at may emergency lang. Hello, tatay? Ikaw ba to? Hindi Camila, si Larry to. Ang sagot niya sa kabilang linya. Ha? Paano mo nalaman ang number ko? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ay magkakausap na tayo. Matagal ko nang gustong gawin to. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Camila. Alam kong wala kayong relasyon ni Brando. Kinasal lang kayo para sa negosyo. Naalata ko na hindi kayo sweet sa isa't isa. At lagi kang malungkot kapag magkasama kayo. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo, Larry. Aminin mo man o hindi, ang gusto ko lang ay maging masaya ka.
Pwede ba tayong magkita? Hindi ako pinapayagan ni Brando na lumabas dahil baka daw may makakita sa akin na kakilala niya. Pero siya'y laging nasa labas kasama ang girlfriend niya. Sabi ni Larry. Sinabi ni Camila na wala na sa bansa ang girlfriend niya at nag-break na sila. Tutal alam mo naman din ang lahat. Aamin na ako. Trabaho lang ginagampanan ko bilang asawa ni Brando. Pero tunay ang kasal namin. Wala pa nung una kitang makita sa opisina. Nagustuhan na kita. Kaya sana'y matulungan kita. Salamat pero parang pwede lang niyang mangyari kapag nagkahiwalay na kami ni Brando. Mag-ingat ka dahil wala ng girlfriend niya. Baka totohanin na niyang pagiging mag-asawa niyo. Malabo yun. Dahil napakalupit na ni Brando sa akin ngayon. Magmula nung tinanggihan ko siya sa gusto niyang mangyari sa amin, na iba na ang trato niya sa akin. Silang dalawa ni Ma'am Adelay, sinaktan nila ang kalooban ko ng sobra. Sana'y mabigyan ako ng pagkakataon na maipadama ko sa iyo ang tunay na pagmamahal na alam ko'y ako lang makakapagbigay sa iyo. Gulong-gulo naman ang isip ni Camila matapos ang pag-uusap na yon. Minsan ay pinagdala ulit ni Brando ng lunch si Camila. Biglaan naman na kailangan ni Brando na pumunta sa isang site nila kaya dinala na lang niya ang pagkain. Tinawagan ni Larry si Camila para pumunta sa restaurant na malapit sa building nila kaya nagkita sila. Sa tingin mo ba'y may pag-asa ako sa'yo? Bihira lang ang pagkakataon na magkausap tayo ng personal. Gusto ko kasi makalaya ka na kay Brando. May nararamdaman ka pa bang pag-ibig sa kanya? Sumuko ng puso ko sa kahihintay na mahalin niya ako ng tunay. Kahit nang wala na si Ma'am Adele, hindi naman siya nagbago. Hinawakan ni Larry ang mga kamay ni Camila. Ikaw ang makakapagpasya kung gusto mong mabagong kapalaran mo. Pag-iisipan ko muna, Larry. Magkakausap pa naman tayo. Masaya ako na kahit sandali, nagkasama tayo ng dalawa lang. Sana'y maulit pa tumuli. Sige, uwi na ako. Siguradong tatawag yun sa bayat, sisiguruhin nandun na ako. Hinalikan ni Larry si Camila sa noo bago sila naghiwalay. Nagtaka si Camila na hindi man lang siya nagalit. Inalala pa nga niya ito hanggang makarating sa villa. Pati na din ang paghahawak nito sa mga kamay niya. Hindi nalaman ni Brando na nagtagpo ang dalawa. Nagulat si Camila dahil hindi lasing na umuwi si Brando. Mula kasi nang makipag-break si Adele ay lagi na itong naglalasing. Eto ang chocolates para sa iyo, Camila. Namimiss ko na kasi may binibigyan yan. Wala na si Adele. Hindi nagpasalamat si Camila. Tuloy-tuloy lang siya sa kusina at itinabi ito. Kinaumagahan ay pinaghanda pa din ni Camila si Brando pero hindi na niya tinabihan. Doon siya umupo sa tapat ni Brando saka iniabot ang tuna salad sandwich na paborito niya. Wow, my favorite. Thank you, honey, sa masarap na breakfast. Nanibago si Camila dahil ngayon lang siya tinawag na honey ni Brando. Ngayon lang din ito nagpasalamat. Bago umalis ay nagpaalam pa ito kay Camila. Himala, nagbabago dahil wala na si Ma'am Adele? Nabigla niyang naalalang sinabi ni Larry na mag-ingat kay Brando at baka totohanin ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Panakip butas lang ako. Hindi na. Lalo na ngayon na parang nahuhulog na din ako kay Larry. Ayoko lang munang paasahin si Larry dahil gusto ko muna siyang makilala ng lubos. Kinagabihan ay may dala namang bulaklak si Brando pero galit ito. May nag-deliver nito para sa iyo, Camila. Walang pangalan eh. May naliligaw na ba sa iyo na hindi ko alam? Aba, hindi ko din alam kung kanino galing yan. Wala palang pangalan eh. Baka nagkamali lang yung nag-deliver. Ilang araw ko nang napapansin na masaya ka. Baka nga may nanliligaw na sa iyo. Sabay abot ng isang box ng candies na mukhang mamahalin at imported. Hindi na naman nagpasalamat si Camila at inilagay na naman sa ref. Palaging tuwing uuwi si Brando ay may pasalubong kay Camila. Pero itinatambak lang niya sa ref at hindi kinakain. Isang gabi na kukuha si Brando ng inumin sa ref ay nagbagsakan lahat ng mga pasalubong niya kay Camila. Bakit hindi mo kinakain ng mga pasalubong ko sa'yo? Ayun, nagbagsakan tuloy mula sa ref. Ay, para sa akin ba ang mga yon? Akala ko pinapalagay mo lang dun sa ref. Hindi ko naman kasi alam na pwede pa palang magbagong pakikitungo mo sa akin. Tsaka hindi ba ayaw mo kong tumaba? Sabay talikod niya at umalis.
Hindi siya nakakibo dahil totoo naman na hindi ganon ang pagtrato niya dati kay Camila. Kinabukasan ay may uwi na namang bulaklak si Brando. Napansin niyang masayang inabot ito mula sa kanya. Bago kang ngumiti, tingnan mo muna ang card kung kanino galing yan. Kay Brando pala galing. Nagpasalamat naman siya pero hindi siya masaya. Naglasing si Brando ng gabing yon sa kanyang kwarto. Nagsuka siya kaya tinulungan ni Camila. Move on din kasi honey. Kapag tumagal ay masasanay ka din na wala na sa piling mo si Ma'am Adele. Nakakainis kasi. Naka-move on na ako kay Adele. Pero ikaw na ang nandito sa puso ko ngayon. Ang problema, may karibal ako na hindi ko malaman kung sino. Nako, itulog mo na lang yan. Kaya sinamahan niya si Brando at inihiga sa kama. Madali naman siyang nakatulog. Tumawag si Larry at nangumusta. Sinabi ni Camila na baka magkita sila bukas sa opisina nila dahil hindi papasok si Brando. Hindi nakapasok kinabukasan si Brando kaya ipinahatid niya kay Camila ang ilang mga papeles na kailangan sa opisina. Nang nasa opisina na, ay iniabot ni Camila sa sekretary niya ang mga papeles. Hihintayin ko daw na magawa ang mga yan. Babalikan ko na lang after 30 minutes, ang sabi niya sa sekretary ni Brando. Paglabas ni Camila ay nakaabang na si Larry. Napunta ulit sila sa restaurant at nag-usap. Biglang lumuhod si Larry at may inilabas na singsing. Will you marry me and be with me for the rest of our lives? Yes, I will marry you, Larry. Pero kailangan muna kami maghiwalay ni Brando. Inilagay ni Larry ang kamay ni Camila sa dibdib niya at pinadama ang tuwa ng puso niya. Ganon din ang ginawa ni Camila. Pareho silang bumilis ang tibok ng puso. Nagsasabing, ikaw na talaga ang itinatadhana para sa akin. Umuwi si Camila na puno ng pag-asa ang puso niya. Pag-asang meron pa palang magandang kapalaran na naghihintay sa kanya. Masakit ang ulo ni Brando nang dumating si Camila sa villa. Pakihilot nga ang ulo ko. May hangover pa yata ako. Pagkahilot ay ipagtatapat na sana niya kay Brandong tungkol sa kanila ni Larry pero hindi pa yata itong tamang panahon. Pinagsilbihan pa din niya si Brando pero hindi na niya ito tinatawag na honey. Nang hapong yon ay nagulat si Camila sa tanong ni Brando. Talaga bang may naliligaw na iba sa'yo? Meron, pero iisa lang naman siya. Wala nang iba. Naalala ni Brando na hindi naman pala nga niya nililigawan si Camila noon at hindi din ngayon. Alam ko malaking galit mo sa akin dahil sa mga inasal namin ni Adele. Nahalata ko naman na may damdamin ka na din sa akin dati. Alam ko masakit yun para sa'yo. Wala kaming karapatan na gawin yun sa'yo. Mapapatawad mo pa ba ako? Kaya naman kitang patawarin eh. May malaki din naman akong utang na loob sa'yo. Salamat. Pero pwede pa ba akong manligaw sa'yo? Gawin nating totohanan ng relasyon natin bilang mag-asawa. May tunay nang nagmamahal sa akin, Brando. At minamahal ko din siya. Sinayang mo yung dating pagtingin ko sa'yo. Kaya ako kinayang lahat ng pananakit niyo sa damdamin ko dati ay dahil mahal kita. Pero ngayon ay meron na akong iba. Akala ko'y napatawad mo na ako. Hindi na ba may babalik yung dati mong damdamin para sa akin? Kalimutan na natin yung nakaraan. Nasa panibagong pahina na tayo ng ating mga buhay. Kailangan na nating maghiwalay. Napaiyak si Brando pero wala na siyang magagawa. Nagalit siya nang malamang si Larry pala ang lalaking yon. Wala siyang nagawa dahil lawyer ang ama ni Larry. Naghiwalay sila at hindi nagtagal ay idinaos ang kasalan nila Camila at Larry. Hindi na din nagpakitang tatay nila sa kasal. Napakasaya ko, Camila. Hindi lang dahil nailayo kita kay Brando kung hindi. Gusto kong maibigay sa iyo ang lahat na hindi naibigay ni Brando. Lalong-lalo ng kalagayan at kapayapaan ng isip. Tama ka. Naibigay mo sa akin ang mga bagay na hindi mabibili ng pera. Pero hinahangad ng lahat ng tao. Pipilitin ko ding gampanan ang mga tungkulin ko sa iyo bilang asawa sa abot ng aking makakaya. Lumipat ng kumpanya si Larry para hindi na din sila pag-usapan at para na din madaling makamove on si Brando.
Sa France sila nag-honeymoon. Sumali sila sa mga festivities ng mga French. Sumubok din silang mag-aral ng native language at tawanan sila ng tawanan kapag nag-uusap sila dahil mali-mali ang pronunciation nila. Kumuha din si Camila ng ballet lessons kahit may edad na siya at matitigas na ang buto. Nag-attend din sila ng culinary lessons at sila na ang nagluto ng sarili nilang pagkain. Kahit madalas ay hindi masarap, ay nag-enjoy pa din sila. Hindi man tamang pagsalita natin ng French ay mahalaga nagkakaintindihan tayo. Oo nga, at kahit natatawa ka sa pagsayo ko ng ballet, ako pa din ang the best para sa'yo. Tama ka dyan. At kahit hindi natin nagugustuhan ang luto natin ay pwede ba magpa-deliver na lang tayo? Correct ka dyan, kasi mangangayaya tayo kapag hindi natin tinigil ang mangarap maging chef. Nagpasyal sila sa mga bookstore doon at kahit hindi nila maintindihan ang nakasulat ay in-enjoy nila ang mga litrato. Alam ko na, mag-aral tayo ng photography. Siguro naman ay makukuha na natin to ng tama. Kaya bumili sila ng pinakamagandang camera at nag-aral ng photography. Nung una ay puro putol-putol ang mga kuha nila, pero sa katagalan ay naging magaling na din silang kumuha. Gagawin ko na nga ang hobby to pagbalik natin sa Pinas. Mukhang may tumama na din sa mga sinubukan natin, ha? Oo nga, honey. Biglang natigilan si Camila dahil naaalala niya si Brando nang tawagin niyang haning asawa niya. Kumusta na kaya si Brando? Huwag mo intindihin yun. Matibay yun. Matalino at magaling sa negosyo. Yun nga lang bagsak pagdating sa love life. Bukas pala may parade na dadaan daw dito sa street na to. Manood tayo, ah. Oo naman. Kung gusto mo bibili pa kita ng lobo at kakargahin sa balikat ko. Ikaw talaga? Ginawa mo pa akong bata. Ganyan ang napapanood natin sa TV, diba? Speaking of bata, sana'y magkaroon na kaagad tayo ng mga anak pag uwi natin sa Pinas. Mga anak? Ibig sabihin, mga twins o triplets? Oo, hindi mo na itatanong, may mga kamag-anak kaming ganun. Oo nga, baka manahin mo sa lahi niyo yun. Kinabukasan ay nanood nga sila ng parada. Napakadaming tao kaya sa bintana na lang sila nanood. Nakakatuwa dahil ipinakita sa parada ang iba't ibang kultura ng France. Kinahapunan naman ay nag-horseback riding naman sila. Mahigpit ang kapit ni Camila sa kanyang guide. Nailang si Larry dahil mas gwapo sa kanya ang French na guide. Dahil marunong naman siya, pinalipat na lang niya si Camila sa kanyang kabayo. Marami din silang nakuna na kakaiba at magagandang pictures ng mga kabayo. Kinabukasan ay nagpunta naman sila sa theme park. Habang bumibili si Camila ng sandwich sa isang stall ay napansin niyang nawala si Larry. Lumakad siya ng lumakad pero hindi niya makita. May nakita palang kakilala at nawala sa isip niya na kasama niya si Camila. Matapos mag-usap ay sa kanya napansin na wala si Camila. Pinuntahan niya sa bilihan ng sandwich at doon nakita niyang umiiyak na si Camila. Sorry sweetheart at nawala ako sa focus. Huwag ka nang umiyak, nandito na ako. Sige, ubusin na natin ang snacks natin. Pagkatapos kumain ay sumakay sila sa iba't ibang sasakyan na wala dito sa Pilipinas. Palagi namang nakaalalay si Larry dahil baka mahilo o magsuka si Camila. Nang mapagod ay nagyaya na si Larry na umuwi dahil siya ang nahilot nagsuka. Habang dinner nila ay napaisip sila na kahit isang saglit pala ay pwedeng mawala ang isang tao. Dapat samantalahin ang bawat sandali na kasama natin ng iba, mahal man natin sa buhay o hindi. Samantalahin na gawa ng mabuti dahil baka minsan mo lang makikita yon. Baka minsan ka lang makakagawa ng mabuting impluwensya sa kanya. Natapos ang isang linggo ay kailangan ng umuwi dahil sa trabaho ni Larry. Mag-resign na lang kaya ako. Tapos magtayo tayo ng sariling negosyo. Pagplanuhan nating mabuti yan. Mahirap ang bigla na lang mawawala ng trabaho. Okay, ganyan nga ang gawin natin. May mansyon din si Larry. Doon sila tumuloy matapos ang honeymoon. Dito natin palalaki ng ating mga anak. Sana isang lalaki at 2 babaeng anak natin. Huwag ka nga magbilang kaagad dyan. Hindi pa nga ako buntis eh. Basta dito natin sila palalakihin. Na may takot sa Diyos at mapagmahal sa kapwa. Makaraan ng 2 buwan ay hindi na maganda ang pakiramdam ni Camila.
Nakumpirma na nagdadalang tao siya ng hindi lang isa, kung hindi 3 ang babies nila. Sana hindi ka mahirapan sa pagbubuntis mo. Nandito lang naman lagi ako. Aalalayan at aalagaan kita. Nang naglilihi na ay kung ano-ano ang pinahahanap ni Camila kay Larry, siya palang mahihirapan. Sana'y matapos na ang paglilihi mo para mapahinga din ako sa kakahanap ng mga imposibleng pinahahanap mo. Nang matapos ang paglilihi ay si Camila naman ang nag-alaga kay Larry. Pero habang tumatagal ay pabigat na ng pabigat ang dinadala niya dahil triplets nga. Nang dumating ang araw ng panganganak niya ay maayos namang nagkaraos si Camila. Isang lalaki at 2 babae nga ang mga bata. Nagkatotoong sinabi ni Larry. Wala na yata kung may hiling pa, Camila. Ang laki kaagad ng pamilya natin. Tama. Huwag ka na munang humiling kasi naalala ko yan ang hiniling mo na anak. Isang lalaki at 2 babae. Kaya ang dami kaagad ng anak natin. Sa pamamasyal ng mag-anak ay nakita sila ni Brando. Akin sana ang pamilyang yan. Kung hindi lang ako nagkamali nung araw. Masayang nagpakuha ng family portraits sa isang studio ang mag-anak ni Larry. Pagkatapos ay kumain sa isang restaurant. Napakagulo dahil maliliit pa ang triplets. Pagkatapos nilang kumain ay hindi sinasadyang nakasalubong nila si Brando. Kinamayan siya ni Larry at kinumusta. Sandaling nag-usap pagkatapos ay umalis na siya. Kumaway lang siya kay Camila at si Camila ay kumaway din. Anong pinag-usapan niyo ni Brando? Okay na kami at wala nang samaan ng loob. Ibinilin pa niya na huwag kitang pababayaan pati na mga anak natin. Maayos naman daw ang negosyo niya. Pero halatang malungkot siya. Naging priority kasi niya ang pagpapayaman dati para kay Ma'am Adele. Sinisingil na siya ng mga maling desisyon niya sa buhay. Lahat naman tayo ay natututo sa ating mga pagkakamali. Ang mahalaga ay handa tayong baguhin kung ano man ang nagawa natin. Tama ka dyan. Sana lang ay maging maayos din ang buhay niya sa pamamagitan ng pagpili ng tamang landas na tatahakin niya. Nang lumaki-laki na ang mga anak nila ay sinama nila sa France. Habang ipinapasyal nila ang mga bata ay inaalala nila ang mga panahon na sila pa lamang 2 ang nandon. Puro mali-mali ang nangyari pero tinatawanan lang nila ang mga sarili nila. In-enjoy lang nila ang lahat dahil kasamang minamahal. Madaming mali ang nangyari dahil sa kamusmusan ng mga bata. Natapon ang ice cream na kinakain. Nadapa ang isa dahil sa katatakbo. Nag-agawan ng laruan ng 2 pero sa bandang huli masaya pa din ang lahat. Kahit gaano pa kaganda ang samahan nila, ay iba yata ang plano para sa kanila. Iba at ang nakadestiny para kay Camila. Naaksidente si Larry at nasawi. Camila was devastated. Paano na kami ng mga bata? Napakasakit naman ang nangyari. Akala ko'y masaya ng buhay ko. Umiiyak na sabi ni Camila sa sarili. Sa funeral service ni Larry ay dumating si Brando. Nakiramay ito sa pagkawala ni Larry. Condolences. I'm sorry to hear about Larry. Sinserong sabi ni Brando. Salamat. Ikaw, kumusta ka na? Nagkabalikan pa ba kayo ni Ma'am Adele? Tanong niya. Hindi na. Baka hindi talaga kaming nakadestiny sa isa't isa. Sagot ni Brando. Naniniwala na nga ako ngayon sa destiny. Akala ko kasi si Larry ng soulmate ko. Pero hindi pala. Hindi ko alam kung may nakadestiny sa aking tao o baka talagang tatanda na lamang ako na mag-isa. Malungkot na sabi ni Camila. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo masasabing buhay ng tao. Teka nga pala, paano mga negosyo ni Larry? Sino na magpapatakbo ng mga yon? Tanong ni Brando. Ako na lang siguro pero hindi pa naman ako ganun kagaling. Tapos kailangan ko pang alagaan ng mga bata. Sana'y kayanin ko. Lahad ng dalaga. Kung gusto mo, maaari na makitang tulungan. Alok ni Brando. Talaga? Gagawin mo yan? Gulat na tanong ni Camila. Oo naman. Alam ko naging masama ako sa'yo dati. Minahal kita pero nilabanan ko. At ang nangyari parang naging malapit ako sa'yo. Ito na lang sigurong paraan para makabawi ako sa'yo. Sabi pa ni Brando. Salamat naman kung ganun. Kalimutan na din natin ang mga nangyari dati.
Matagal na din kasi yun at napatawad na din kita. Sabi pa ni Camila. Matapos mailibing si Larry ay wala na ding choice si Camila kung hindi i-manage ang negosyong naiwan ng asawa. Kahit pa may naiwan itong pera at ari-arian sa kanila, ay kailangan niyang ipagpatuloy ang negosyo para na lang sa kinabukasan ng mga bata. Gaya ng pangako ay dumating si Brando. Good morning. Masayang bati nito. Good morning din. Mabuti naman at dumating ka. Akala ko'y aatras ka na. Pabirong sabi ni Camila. Of course not. Nangako naman ako sa'yo na tutulungan kita, diba? So, here I am. Kaswal na sabi ng binata. Halos araw-araw na nga silang magkasama. Tinulungan naman talaga ni Brando si Camila pero hindi may iwasan na maging malapit silang muli. Buong office hours kasi silang magkasama. Minsan ay sa lamesa na nila sila kumakain. Minsan naman ay sabay sila sa kantin o kaya ay lumalabas sila para kumain sa resto. Isang araw ay hindi na napigilang bumalik ang nararamdaman nila sa isa't isa. Hetong sandwich. Kumain ka muna, honey. Brando. Sabi ni Camila at namula na naman ang mukha nito. Aba, ang tagal ko nang hindi nadinig ang tawag na yan. Ang sarap matawag ng honey. Biro ni Brando. Sus, honey din kasing tawag mo kay Ma'am Adele. Kaya nga nasasaktan ako dati dahil sa mga ganyan mo. Kwento pa ni Camila. I'm sorry if nasaktan kita dati. Na-inlove na kasi ako sa'yo at ayokong lokohin si Adele. Hindi kasi ako cheater. Naging defense mechanism ko siguro yung pasakitan ka para wag ko ma-realize na mahal na din kita. Napakamot ulong paliwanag ni Brando. Hayaan mo na, tapos na yun. Nakangiting sabi ni Camila. Sa laki din kasi ng tulong sa kanya ni Brando ngayon ay sa tingin niya ay nakabawi na din ito sa mga kasalanan nito. Minahal din kita noon pero pilit kong iniiwas ang sarili ko. Ang una dahil kay Ma'am Adele. Tapos nung huli na ay dahil sa mga pasakit na ginawa mo. Nasaktan talaga ako. Pag-amin ni Camila. Alam ko. And I'm sorry. Gagawin ko lahat para makabawi. At sana ibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap ni Brando. Ramdam naman ni Camila ang sinseridad ni Brando at isa pa ay mahal pa din talaga niya ito. Kaya naman, binigyan pa niya ito ng isa pang pagkakataon. Ay nako, sige na nga. Sambit ni Camila. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo. Patutunayan ko ang karapat-dapat ako. Ipakikita ko sa iyo na nagsisisi na ako. Wala akong ibang hangad kung hindi ang makabawi sa iyo at paligayahin ka araw-araw. Emosyonal na sabi ni Brando. At yun nga ang kanyang ginawa. Sinuyo niya si Camila. Pati sa anak nito ay bumawi siya. Pinatakbo din niya ng maayos ang iniwang kumpanya ni Larry. Itinuro niya kay Camila lahat ng kailangang matutunan nito. Madalas din silang lumabas at mag-date kaya hindi rin nakapagtataka na nahulog na naman si Camila at minahal na niya itong muli. Isang araw nasa dinner date sila. Umorder na ako ng food bago pa tayo dumating dito. Para makakain na agad tayo. Alam ko kasi na pagod at gutom ka na. Nakangiting sabi ni Camila. Talaga? Salamat ah. Gutom na nga ako. Medyo madami akong inasikaso kanina. Sagot naman ni Brando. Laking gulat niya nang maghahain ng waiter ng isang plato na may 2 donut na magkatabi. Donut? Kunot noong tanong niya. Fine dining restaurant kasi yon at inaasahan niya na steak o kaya naman ay ribs or roasted chicken ang ihahain sa kanya. Basahin mo kasi. Nakangiting sabi ni Camila. I don't get it. Sabi ni Brando. 2 donut. Oo, pumapayag na akong maging nobya mo. Natatawang sabi ni Camila sabay irap. Napatayo si Brando na nakataas pa ang mga kamay. Yes! Woohoo! Salamat. Huwag kang maingay. Pinatitinginan na tayo ng mga tao. Nakakahiya. Saway ng dalaga. Agad na niyakap ni Brandong dalaga. Hindi mo pagsisisihan ang desisyon na to. Mamahalin at paliligayahan kita araw-araw. Simula ng gabing yon ay naging magkasintahan na sila. Naging mabuting nobyo naman si Brando at pati nga ang mga anak ni Camila ay tinuring niyang sariling mga anak na din ito.
Minsan naman ay nagkayayaan silang mag-beach. Parang gusto lang nilang i-celebrate na magkasama na sila sa wakas. Naroon sila sa tabing dagat habang palubog ang araw. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng alon at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Naglalakad silang magkatabi sa basang buhangin. Sabay ang akbang, sabay ang ngiti. Ang ganda dito, no? Mas maganda kapag ikaw ang kasama. Napangiti ang dalaga. Huminto sandali at hinarap siya. Sa liwanag ng dapit hapon, mas lumitaw ang mga mata ni Camila. Parang sumasalamin ang dagat sa loob nito. Alam mo ba, dito ko naramdaman na kompleto na ako. Talaga? Oo. Sa bawat alon na dumarating, parang sinasabi sa akin na tamang pinili ko. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hinayaan ni Camila na sumabay ang mga paa niya sa tubig. Saka napatawan ng maramdaman na malamig ang dampi. Ang saya ko ngayon. Ang babaw, parang bata. Pero masaya talaga ako. Parang nakapag-recharge at nakapag-relax talaga. At gusto ko yan. Gusto ko yung tawa mo na walang iniintinding iba. Tumigil sila malapit sa isang malaking bato. Umupo ang lalaki at hinila siya ng marahan para sumabay. Umakbay si Brando at kusa siyang sumandal. Kapag ganito, parang ayokong matapos ang oras. Hindi naman kailangang matapos. Pwede nating ulitin, kahit araw-araw. Pangako? Pangako. Saglit silang nanahimik. Pinanood nila ang araw na tuluyang lumubog. Iniwan ng kalangitan na kulay kahel at rosas. Dama ni Camilang tibok ng puso ni Brando. Kalmado at sigurado. Salamat. Para saan? Sa pananatili. Sa hindi pagbitaw. Hindi kita bibitawan. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Tumingala siya at nagtagpo ang mga mata nila. Walang kailangang idagdag, walang kailangang ipaliwanag. Dahan-dahan silang naglapit ng noo, saka naghalikan ng banayad. Puno ng pangako, kasabay ng alon na patuloy na humahalik sa dalampasigan. 1 taon pa lamang silang magkasintahan ay yayayain na ni Brando ang dalaga na magpakasal. Pumayag naman si Camila at agad silang ikinasal. Hindi man maganda ang mga pinagdaanan nila, sa huli ay sila pa din talaga. Sa huli ay naging masaya pa din naman sila kasama ang mga anak ni Camila. Hindi perpektong buhay, ang mundo, ang mga tao, pero pwedeng magbago. Ganon din sa buhay. Hindi lahat ng pangyayari ay maayos. Nasa sa atin na lang kung paano natin gagawin na maging tamang lahat. Minsan may sakripisyo pero meron ding magandang resulta sa kinalaunan. Kaya sa mga taong dumadanas ng pagsubok, kapit lang, magiging maayos din ang lahat.